Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng dyablo sa tuloktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinala rin siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay pumasok na, nagsimula na sa tinatawag nating Kwaresma. Sabihin niyo nga po, Kwaresma. Ang Kwaresma ay 40 days o 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Preparation para sa napakahalagang araw. So 40 days na paghahanda. Naintindihan po? So kaya pati yung mood natin, dapat kinukondisyon na natin ang ating mga sarili. Hindi na ito karaniwang panahon. Kaya nga maging sa liturhiya natin, mapapansin ninyo, kulay violet na, tapos wala na tayong ayos, walang bulaklak, no, magiging plain yung ating altar. Wala rin tayong palakpak. Bawas din tayo ng mga awitin para nang sa ganon mas maramdaman natin iba ang panahong ito. Bagamat meron tayong mga inalis, no, o pinos muna natin para nang sa ganon makapaglaan talaga tayo at makapag-focus tayo sa mga paglalakbay na atin pong gagawin. Kung tutuusin, ito ay paglalakbay ni Kristo at tayo ay inaanyayahang sumama kay Kristo. Naintindihan po? Yan. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, "Lumayas ka, Satanas." Tayo niyong palayasin. Best friend nyo na ba? Tandaan nyo ha, mali yung konsepto na ang demonyo
hindi nakakapasok ng simbahan. Mali ang konsepto na ang mga demonyo hindi alam ang Biblia. Kaya nga, no, sa Ebanghelyo natin, di ba? Sabi ng demonyo, nasusulat. O kaya, kung tayo, ikaw, bilang Katoliko, hindi nagbabasa ng Biblia, maliligaw ka talaga. At marami din naman, konting basa lang ng Bible, feeling mo, alam na alam niya na ang Bible. Magko-quote ng Bible. Tandaan nyo ha, ang demonyo marunong mag-quote ng Bible verse. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Hindi naman kasi siya talaga, no? Yung nandidemonyo, si Satanas. Hindi siya. Lahat naman tayo, di ba? Tinutukso ng demonyo. Pero paano natin to mapagwawagian? Kaya nga isinasama tayo sa paglalakbay para matuto tayo paano ba napaglabanan ni Kristo ang bawat panunukso ng demonyo. Tandaan niyo po, no? Ang kasalanan ng magulang ang nagdudusa mga anak. Ang kasalanan ng magulang ang nagdudusa mga anak. Pero kapag ang mga magulang naging tapat, masunurin sa mga utos ng Diyos, ang nagmamana ng kaginhawahan, mga anak. Kung paano sa unang pagbasa, ang kasalanan ng unang tao, nagdusa ang sambayanan. Pero dahil sa pagsunod, pagiging obedient ng isang tao, naligtas naman ang lahat. So ngayon, magandang mapagnilayan natin, nasaan tayo dyan? Tayo ba ang magdudulot ng pagdurusa o tayo ay makakatulong para mas maging maginhawa ang pamumuhay ng mga tao sa paligid natin? Nasaan tayo dyan? Kaya nga maganda po na sa linggong ito, malaman din natin yung ating pong mga kagutuman at magdesisyon ka kung ikaw ba, kung kailangan mo ba talaga ito o ito ay panunukso lang ng demonyo na akala mo ito ang sagot sa iyong mga problema, sa iyong mga panalangin, pero sa kalaunan, baka ito ang maging sanhi ng pagkasira mo at pagkasira ng mga tao sa paligid mo. O, tingnan niyo ulit yung mga katabi ninyo. Ano kayang kagutuman yan? Pag sinabing kagutuman, ano ang pangangailangan yan? Ano ang kailangan yan? Kasi diyan papasok ang demonyo. Sige, tingnan natin. No? Sabi sa Ebanghelyo, tinukso ng diablo si Jesus dahil siya ay gutom na. Kasi nga siya ay nag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi. 40 days, 40 nights. So gutom na si Kristo, kaya pumasok ang demonyo. Kaya sabi niya, o di ba, ikaw ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, may kakayahan ka, may kapangyarihan ka. Gawin mong tinapay ang mga batong ito. So isang mga kagutuman ng tao, yung magawa niya kung ano ang gusto niya. Yung gusto niyang patunayan na kaya niya na mag-isa nang siya lang. Kasi nga, naniniwala siyang mayroon siyang kapangyarihan. At kapag naniwala siya na kaya kong gawin ang kung anumang maibigan ko, dahil may kapangyarihan ako, out ang Diyos. Hindi ko na kailangan ng Diyos.
ang desisyon na gagawin niya, hindi lang para sa kanyang sarili. Pero siyempre, no, pagsunod, gusto niyang sundin ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, iligtas ang tao. Kaya, ano bang gagawin ko? No? Kasi ipapako ako sa krus, maghihirap ako, mamamatay ako, pero mabubuhay din naman. So, ano bang desisyon ang gagawin ko? Tatanggapin ko ba? O may kapangyarihan naman ako. Pwede ko naman talagang iligtas ang tao eh. So maraming tao gutom sa kapangyarihan. Naniniwala na sila ang makapagliligtas sa lahat. So gutom ka ba sa kapangyarihan? Gusto mong maging independent? Gusto mong magsarili? Solohin na lang? At ayaw na ayaw mo ng magugutom, kaya gagawin mo na ayon sa gusto mo, ayon sa kapangyarihan mo. Pangalawang tukso ay sabi, dinala ulit si Kristo sa tuktok ng templo at hinahamon siya na kung talagang totoo ang Diyos, magpatihulog ka, magpakamatay ka. Kasi sabi, iingatan ka ng Diyos. Pag nahulog ka at hindi ka namatay, hindi ka bumagsak, maraming tao ang bibilib sa iyo. Mga nandun sa templo, hahanga sila at maniniwalang totoo nga, ikaw nga ang anak ng Diyos. Pero ito ay panunukso ng demonyo. Anong kagutuman nito? Yung mapansin. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Kulang ba sa pansin yan? Alam niyo, isa yan, no? Kapag alam ng demonyo kulang ka sa pansin, kulang ka sa atensyon, maraming ibibigay sa iyo ang demonyo. Kaya marami nang nasira, di ba? Kasi alam ng demonyo, ay ito, kulang sa pansin ng asawa to eh. Kulang sa appreciation, kulang sa himas, kulang sa haplos ng asawa o ng magulang. Kaya marami ang napapaniwala na kapag may nagsabing, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo, bakit sinasayang ka ng asawa mo? Sayang ka naman. Lalo na sa social media, ang daming manunukso. Dahil kulang ka nga sa pansin, naghahanap ka ng atensyon, tiyareng! Isang hello lang, may mag-message lang na hello, hi, yun, hulog na. Mag-meet up na, then hulog na. Pangatlo, sabi ng demonyo, ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian, maging ang mga kayamanan ng mundong ito. Pero, tandaan niyo lagi ha, ang demonyo laging may kapalit. Kaya kung may mga ngako sa iyo, pero may kapalit, mag-isip-isip ka bago ka magdesisyon. Kasi sabi niya, kung ako ang iyong sasambahin, ang dami pa naman natin ngayon, mga alipin ng salapi. Tingnan nyo nga ulit ang katabi ninyo, kung mukhang pera o nangangailangan lang ng pera. Okay, iba din yun no? Kasi lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Maging simbahan nga natin, nangangailangan. Pero mahirap yung maging alipin tayo ng pera. Ang dali-dali pa namang matukso pagdating sa pera. Pag may bigayan ng pera sa barangay, saan pupunta? Sa barangay. Linggo pa naman ngayon, hindi na sa misa. Kung saan may bigayan. Kaya lalo ngayon, marami na ang nanunukso.
2026 pa lang, pero nanunokso na para sa 2028. Kasi magkano ang pinag-uusapan dito? Kaya ipagdasal natin. Kasi malakas ang tukso talaga sa mga panahong ito. Bibigyan ko kayo ng pera, basta ako ang sambay ninyo. Bibigyan ko kayo ng pera, basta ako ang iboto ninyo. Ganun. Pero, sabi ko nga, no? Si Kristo sa Ebanghelyo, tinanggihan ang lahat ng karangyaan, kayamanan, kasikatan na iniaalok ng demonyo. Ganun din nawa, makaya din natin. Mahirap, pero hindi imposible. Basta't magtiwala ka lang sa Diyos. Magtiwala lang tayo sa Diyos, kayang-kaya natin palayasin si Satanas na nanunukso sa atin. Totoo naman po, minsan, no, kapag pinangunahan tayo ng takot, lalo na kapag nakikita mong nagugutom ang iyong pamilya, hirap na hirap talaga tayo dyan. Pero tandaan din natin, sapat ang grasya ng Diyos para malampasan natin ito. Maitawid mo lang yan eh. No? Maitawid mo lang yan na hindi bumibigay sa panunukso ng demonyo, mas magiging maginhawa ang buhay natin. Mahirap kung tutuusin kasi kung titingnan mo, no, ano ba nangyari kay Kristo? Napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Pero pagkatapos, luwalhati na. At yun din yung atin. Kaya nga, 40 days, sikapin natin, magpakatatag din tayo. Huwag tayong huminto, o huwag tayong basta na lang susuko, nagkamali na natukso na Dahil laging merong pagkakataon para bumangon. Kung natukso, aminin, lumapit sa Diyos, then ipagpatuloy ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. O yan po, no? So, unang linggo, tandaan ninyo ha, pagnilayan ang kwento ni Jesus sa disyerto. Sabihin nyo nga po, disyerto. Tandaan nyo ha, kaya nasa disyerto, para nang sa ganon, wala lahat ng distraction. Pag nasa disyerto, ibig sabihin, ang Diyos lang at ikaw. Para nang sa ganon, ang desisyon na gagawin mo ay talagang buo at naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen?